Kinabukasan, bumalik si Mario sa kanilang tahanan na puno ng alalahanin. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang huling sinabi ni Paolo. Darating din tayo dyan, mga salitang parang pangako na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, pero kasabay nito'y bumalik ang takot at pangamba. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. Mario, gising ka na pala. May pagkain na sa mesa, masayang bati nito. Salamat, Nay, sagot ni Mario, pilit na ngumingiti. Pero hindi nakaligtas sa kanyang ina ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. May problema ba, anak? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Umiling si Mario at agad na nagkunwaring walang problema. Wala po, Nay. Medyo pagod lang po siguro. Hindi na nagpumilit ang kanyang ina, ngunit ramdam ni Mario na alam nitong may mabigat siyang dinadala. Habang kumakain, patuloy niyang inaalala ang mga salitang iyon ni Paolo. Gaano ba kahirap na magmahal ng totoo, lalo na't alam mong itatakwil ka ng mundo dahil sa iyong nararamdaman? Lumipas ang ilang araw at patuloy ang pagtatagpo nila ni Paolo sa gabi, palihim at puno ng kaba. Ngunit hindi may kakaila ang saya sa bawat sandali na magkasama sila. Ang pag-ibig nila ay tila apoy na kahit anong hadlang hindi madaling mapapatay. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sa ilalim ng mga bituin, biglang nagsalita si Paolo. Mario, gusto mo bang magtanan na lang tayo? Umalis tayo dito, sa lugar na hindi tayo kilala, kung saan malaya tayong mahalin ang isa't isa. Nabigla si Mario sa narinig. Umusbong sa kanyang puso ang pag-asa pero kasabay nito ang takot. Paano ang pamilya natin? Paano ang mga tao dito? Hindi ko sinasabing madali, sabi ni Paolo, seryoso ang mukha. Pero hindi ko na kayang magpanggap, Mario. Mahal kita at gusto kong ipagsigawan iyon sa mundo. Natameme si Mario. Alam niyang malalim na ang nararamdaman ni Paolo, ngunit hindi niya inakalang handa na itong iwan ang lahat para sa kanya. Ilang saglit silang nanahimik, bawat isa'y nag-iisip, pinapakinggan ang tibok ng kanilang mga puso. Ipaglalaban ba natin ang pagmamahal na ito? Tanong ni Mario, masuywang boses, ngunit puno ng determinasyon. Hindi lang ipaglalaban, Mario. Isusugal ko ang lahat para dito, sagot ni Paolo, hindi na itinatago ang luha sa kanyang mga mata. Sa gabing iyon, napagpasyahan nilang harapin ang kinabukasan ng magkasama, handang sumin ang mga pagsubok na kanilang haharapin. Alam nilang hindi magiging madali ang lahat, ngunit alam din nilang mas matimbang ang kanilang pagmamahal kaysa sa takot. Lumipas ang mga araw at unti-unti nilang isinapuso ang kanilang desisyon. Isang gabi, matapos ang kanilang pagkikita, umuwi si Mario na may dalang lakas ng loob. Kinabukasan, agad niyang kinausap ang kanyang ina. Nay, may sasabihin po ako. Simula ni Mario, kinakabahan ngunit determinado. Ano iyon, anak? Tanong ng ina, ramdam ang seryosong tono ni Mario. Inay, mahal ko po si Paolo, diretso niyang sabi, alam niyang wala ng atrasan. Nanatiling tahimik ang kanyang ina, tila nagugulat sa narinig. Lumipas ang ilang segundo bago ito nagsalita. Anak, alam ko, sabi nito, puno ng pagmamahal ang boses. Matagal ko nang napapansin. Pero gusto kong malaman mo, mahal kita at tatanggapin kita anuman ang mangyari. Hindi napigilan ni Mario ang pagtulog ng kanyang luha. Niyakap siya ng kanyang ina at sa yakap na iyon, naramdaman niya ang bigat na unti-unting nawawala. Para bang sa wakas, may parte na ng kanyang mundo ang tatanggap sa kanya kahit hindi pa buo. Paano na si Paolo? Tanong ng kanyang ina matapos nilang magyakap. Ipapaalam ko po sana sa inyo. Balak po naming umalis dito, hanapin ang lugar kung saan makakahanap kami ng kapayapaan, paliwanag ni Mario, puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Napatingin sa malayo ang kanyang ina, tila iniisip ang magiging buhay ng kanyang anak sa lugar na hindi niya alam. Kung saan ka magiging masaya, susuportahan kita, anak. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan tumakbo para magmahal. Kung pipiliin mong ipaglaban ang pagmamahal mo, nandito kami sa likod mo. Ang mga salitang iyon ang nagpatibay sa loob ni Mario. Sa gabing iyon, sa ilalim ng parehong puno ng mangga, ibinalita niya kay Paolo ang magandang balita. Paolo, tanggap na ako ni inay, sabi ni Mario, bakas ang ligaya sa kanyang mukha.
Mabuti naman, sagot ni Paolo, ramdam ang ginhawa sa kanyang puso. Pero ano ng plano natin? Dito tayo magsisimula, sagot ni Mario, puno ng determinasyon. Hindi na natin kailangan magtago. Sabihin natin sa buong mundo na mahal natin ang isa't isa. Hindi na natin kailangan umalis. Ipaglalaban natin ito dito mismo sa lugar kung saan tayo minahal ng ating mga magulang. At sa gabing yun, sa ilalim ng mga bituin at ng puno ng mangga, ipinamako nila sa isa't isa na ipaglalaban ang kanilang pagmamahalan kahit ano pa ang harapin nilang pagsubok. Nalaman nilang ang tunay na pagmamahal ay hindi natatakot at ang lakas ng loob ay nagmumula sa pagtanggap ng sarili at sa suporta ng mga mahal sa buhay. Ngayon, wala nang hating gabi na kailangang itago. Sa wakas, natagpuan nila ang liwanag sa dilim at sa liwanag na iyon, nahanap nila ang tunay na kalayaan.